Di pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Laguna. Baha na tapos ang tiniis. San Pedro Laguna, a city full of life and hope. But when the skies darken and the rain comes down, everything changes. Flooding here is not just an inconvenience, it is a crisis. A crisis that pauses education, paralyzes work, and exposes the fragility of our safety nets. This is not merely a disaster of nature. It is a test of governance, planning, and resilience. And too often, that test is failed. In our time, not just one, but multiple storm surges has entered the Philippines and caused uncontrollable floodings. And now, here we are at Barangay Landayan, San Pedro City, to really see how the community and the locals adapt on the situation. Ano po masasabi niyo po sa mga opisyalis na nangako po talaga sa atin? Naniwala po tayo, nagbayad po tayo ng buwis. Ano po masasabi niyo po na akala natin magiging totoo po yung pinapangako nila? Ang masasabi ko dyan, talaga namang wala silang konsensya. Kung makikita nila yung inaabot ng mga tao dito hindi makagalaw ng ayos, ay mahiya naman sila. Kawawa kami rito. Nagpagawa nga sila ng drainage, lalo kaming nagbaha. Dati yung wala silang ginagawa dito, dumadaloy lang ang tubig ng ayos. Bumahaman, hindi nag-i-stack ang tubig. Ngayon talagang kawawang-kawawa kami. Dito na ako tumanda, hindi nangyayari tong ganito. Kung kailan sila naggawa-gawa ng plano dito na drainage, nagkaganito pa. Ibig sabihin, palpak talaga yung trabaho nila. Lahat ng mga nakaupo, halos nilalahat ko na kura. Nabalitaan po namin na doon po kayo sa may dulo kung saan po talagang abot bewang na ata po yung baha. Hindi man po ang lampas na po ng bota. Ano po yung nararanasan nyo po doon? Nararanasan usually mahirap lalo sa amin kasi yung iba imbis na papasok ng trabaho, hindi makakapasok ng trabaho kasi wala namang konkretong tulay na ibinibigay. Meron kahoy lang din na pag umangat ang tubig, inaagos din siya, nawawala din. Alangan namang habulin pa namin yon, di ba? Kaya pinababayaan na lang namin. Na usually na pinaka-apektado ng baha is yung mga pumapasok pag gabi. Yan, yung mga panggabi, yung mga papasok sa factory kasi hindi na sila makalabas ng bahay gawa ng mataas nga ang tubig. Doon sa harapan namin, hanggang bewang ang tubig doon. Pag yung sagsag ng ragasa ng pag-ulan. Usually, minsan kahit nga walang ulan, mataas ang tubig, hindi rin naman namin alam kung bakit. Ano po yung masasabi niyo po ate tungkol sa sitwasyon niyo po ngayon? Sa sitwasyon namin ngayon, siguro naman hindi naman sila nakapikit at nakamulat naman siguro sila. Kung sino-sino sila, alam na nila yon. Maraming nagpo-post, maraming nanggigising. Isa lang yung hinihingi namin Sana bigyan naman nila ng pansin yung lugar namin, yung Purok sa East Loloowing Village, Dulo, Barangay Landayan. Hindi lang po sa eleksyon nyo kami kayang puntahan, ngingiti ka kahit maputik, titiisin nyo, makapagkamay kayo sa amin para makakuha kayo ng boto. Tapos pagka nakakuha na kayo ng boto, pag nanalo na kayo, dead man na kayo sa amin. Ang amin lang, sana bigyan nyo ng pansin yung ilog na pinatambakan ng kung sino man na hinihingi namin na kahit konti mabungkal para lumabas po yung tubig. Kasi sa totoo lang, kung kayo ho ang nasa sitwasyon namin, para maramdaman nyo, isang linggo magpalit tayo kahit isang araw nga lang para maranasan nyo kung gaano kahirap yung sitwasyon namin. Mga bata ng Landayan Elementary
school hindi na po nakakapasok. May mga bata nang nadidengge sa lugar namin. Coming from me, yung anak ko na dengue na. Ngayon, meron akong nagtataisuka dahil sa paglabas, mabulabog lang ng konti yung tubig, sobrang baho na po. Magpalit-palit tayo ng sitwasyon, kahit kalahating oras lang, hindi nyo gugustuhin malagay sa sitwasyon namin. Yun ang masasabi ko sa inyo, wag yung puro bulsan yung pinapataba nyo, patabain nyo rin yung lugar ng nasasakupan ninyo. Right now, we are truly witnessing the situation faced by the residents here in Lingayen. And over by the yard, the flood is much deeper, but unfortunately, we will not be able to visit that area. Mga families affected po na San Pedro Box. Ako po si Jericho Adolfo. Ako po yung Admin and Training Division Officer ng ating San Pedro CDRM. Okay. Sa atin po, ang CDRM po ay nahati sa tatlong division. Admin and Training, Research and Planning, and Operations and Warning Division. Ngayon po sa aming division, ang aming preparation para po dito ay palakasin ang ating capacity building po ng ating mamamayan po sa ating landayan. Alam naman po natin yung hazard and risk na meron tayo sa ating landayan, pero sa pagtutulungan po ng bawat ahensya, ay mapapaganda po natin ito. Sa tulong po ng ating Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee, sa tulong po ng ating city Disaster Risk Reduction Management Council, at sa ating mamamayan po, makagawa tayo ng iba't ibang preparation para palakasin ipaghahanda po natin sa ating barangay landayan. This is more than flood water. It is a story of people forced to live in a crisis where every rainfall brings fear, every season brings loss, and every promise of change remains unanswered. An unresolved burden carried by those who did nothing to deserve it. Education interrupted, livelihoods drowned, health threatened, homes weakened. These are the hidden costs of neglect, reminders of promises left unfulfilled and solutions never delivered. The time for silence has passed. The time for action is now. Real solutions must be built. Real accountability must be demanded. And real justice must be delivered. Because every delay costs lives, dreams, and futures.